At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po si Spoiler Chapter 1164. Pero bago tayo magsimula, ay pakisubscribe naman guys ito sa second channel natin dahil tuloy-tuloy pa nga rin po tayo sa pagmamanga series dito sa Season 3 ni One Punch Man at ito na sa episode 65 na nga tayo. So yung link nito, nandyan lang sa comment section sa aking description. So yun naman at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin to. At itong spoiler ay dito nga yan magsisimula kay Sebek. So dito ay iniisip ni Sebek na si Davy Jones siya yung dating hari ng mundo. But din ay pagkatapos nga nito ay pagkatapos rin na paglabanan ni Sebek, yung ginawa sa kanya ni Imu ay tuluyan na naging demonyo rito itong si Sebek. So ibig sabihin talagang hindi niya kinaya yung lakas ni Imu, yung kapangyarihan ni Imu, kaya ito completely nag-transform na siya into demon. At dito na nga makikita na itong si Kaido pati na itong si Big Mom ay tinalo nga yan ni Sebek. At then ay pagkatapos nga nito ay biglang tatalo naman yan dito na sa side ni Kuma dahil makikita na nagawang mailigtas ni Kuma etong si Eris pati na etong si Blackbeard sa pamagitan ng paggamit niya sa kanyang Devil Fruit. So sinend niya sa malayo etong dalawa na to at inalis nga dyan sa may God Valley. Pero pagkatapos nga rito sa side ni Kuma ay dito naman sa kabilang banda ay tuluyan na ngang inutusan ni Imo Sama etong si Sebek na tapusin lahat na nandiyan sa may God Valley. So ibig sabihin lahat ng mga slaves, lahat ng mga pirata at kahit mapamarin ka pa o mapa Celestial Dragon ka pa ay balak ni Imo Sama na patayin kayo lahat na nandiyan sa may isla. At then ay dito na nga ngayon sinabihan ni Sebek etong dalawa, si Garp at saka si Roger, na tapusin na nga siya nitong mga to. At dito na nga ngayon magsisimula yung laban ng tatlo. At then ay dito na nga lang din guys etong spoiler natin. So napaka-brief lang, napaka-iksi lang ng spoiler natin. Pero bago tayo matapos ay magbigay muna tayo ng konting review o ng feedback dito. At so eto nga, mukhang mako-confirm na nga natin yung dahilan ng pagkamatay ni Sebek at saka kung sino talaga yung pumatay dyan. So most probably eto nga yan, si Roger at saka nga si Garp. At eto ay nakita na nga rin natin sa wakas kung ano yung dahilan kung bakit nagsanib puwersa etong si Roger saka nga etong si Garp para talunin etong si Sebek. So malinaw na napuwersa lang ni Imu etong si Sebek na mapunta dyan sa side niya at yun nga inutusan pa napatayin lahat na nandyan sa isla. So kaya naman nawala ng choice dito etong si Roger saka nga si Garp kundi magsanib puwersa at tapusin etong si Garp dyan. Kasi nga dyan sa isla ng God Valley parang walang makakapigil, walang makakatalo dyan kay Sebek kundi etong dalawa lang, si Garp at saka nga etong si Roger. Pero ang isa nga lang talaga na isang pinakamalapit nga rito ay itong kapangyarihan ni Imo Sama. So ito nga, alam natin na pagkalakas-lakas nito ni Sebek, pero kahit etong si Sebek walang nagawa laban dyan sa Domiroverse na kapangyarihan ni Imo Sama. So kaya nga ang tanong rito, meron pa ba yung makakatalo o yung makaka-counter sa kapangyarihan taglay nito ni Imo Sama? So invincible na ba talaga yung kapangyarihan na yan? So kumbaga yung hindi na kayang i-counter at talagang walang weakness. So and kung meron kayong mga naiisip na paraan o mga kapangyarihan ba na kayang i-counter itong ability na to ni Imo Sama na yung Domiroverse ay pwede nyo i-comment dyan sa baba. But anyways, ay maliban pa nga rito, puntahan muna natin dyan itong si Davy Jones. So dito ay nabanggit nga kayo na ni Sebek na iniisip niya nga na itong si Davy Jones siya yung dating hari ng mundo. Pero ang tanong nga rito ay paano naman etong si Joy Boy dyan? So may connection ba etong si Davy Jones at saka etong si Joy Boy? Dahil kung babalikan nga natin itong panel na to ay makikita nga na talaga namang takot na takot dyan etong si Imo Sama dyan kay Joy Boy. So kaya nga ang tanong, bakit natatakot etong si Imo dyan kay Joy Boy at yung pagkatakot niya ibang klase, talagang nanginginig pa dyan etong si Imo Sama nakikita. So bakit ganun na lang yung pagkatakot niya kay Joy Boy? Sino ba yan? At eto habang ginagawa ko nga itong video na nga na to ay kapapasok lang din na etong si Sebek ay sinabi niya kay Imo Sama na si Davy Jones siya yung dating tunay na hari ng mundo at may kung sino man yung magfulfill ng will ng mga Davy. At tinanong niya ngayon si Imo Sama kung kanino siya natatakot, kay Davy Jones ba o dito kay Joy Boy. Pero ito ay buti ay na-confirm na nga o nalinaw na etong si Joy Boy at saka si Davy Jones talagang magkaiba sila o talagang magkaibang individual etong dalawa na to. Kasi before dyan sa One Piece community natin may pagtatalo pa dyan hati yung One Piece community natin. Yung iba sinasabi na etong si Davy Jones at saka si Joy Boy iisa lang yan. Pero doon nga sa kabilang banda yung ibang side sinasabi na hindi ganun, talagang magkaibang individual yan si Joy Boy saka nga si Davy Jones. So yan, ngayon ay na-confirm na talagang magkaibang individual etong si Davy Jones at saka etong si Joy Boy. So parang mas nauna pa nga etong si Davy Jones yata bago rito kay Joy Boy. But anyways, ay maliban pa
pa nga rito ay kung matatandaan nyo, itong panel na to na sinabi nga ni MF na humihingi siya ng tawad dyan kay Joyboy kasi nag-failed siya na gawing hari ayang si Joyboy. So eto yung sinasabi natin na mukhang nauna yata si Davy Jones kaysa dyan kay Joyboy. Kasi kung sinasabi ni Sebek na si Davy Jones yung dating hari ng mundo, so ibig sabihin hindi si Joyboy yung dating hari ng mundo. At possible nga niya na pagkatapos na maging hari ni Davy Jones ay parang wala nang sumunod sa kanya. At most probably niyan baka ito si Joyboy yan sana yung susunod na pwede maging hari ng mundo. At ito nga sila Emmet at kasama pa yung ibang mga kakampi dito ni Joyboy, tutulungan sana siya para maging next na hari pero nag-failed sila. So possible baka ito yung nangyari at baka nga ito rin yung posibleng dahilan kung bakit ganoon na lang yung pagkatakot ni Imo-sama nung maramdaman niya itong haki ulit ni Joyboy. Kasi kung ito si Joyboy pala yung parang candidate para nga maging next na hari, di ba currently itong si Imo-sama yung naghahari-arian sa mundo. So kaya ito kung magbabalik talaga itong si Joyboy ay talagang given matatakot dyan. Itong si Imo-sama talagang gagawin niya lahat para mabura itong si Joyboy dyan. Kasi talagang papalitan siya niyan at ito it so happen na si Luffy yung Joyboy nga natin ngayon. At then ay maliban pa nga dyan ay puntahan naman natin dito nga yung kay Sengoku. Yung iba sinasabi nga na parang nagsisinungaling ba rito itong si Sengoku dito sa mga statement niya nga na to na sinabi niya nga dyan na para protektahan itong mga Celestial Dragons pati na yung slaves din sa May God Valley ay nagsama at nagtulungan itong si Garp pati nga si Roger para tapusin ay ang grupo ni Rax. So dito ay masabi nga natin na hindi naman pala nagsisinungaling nga dyan itong si Sengoku. Kasi ito na pag-alaman na nga natin na si Imo-sama pinag-utos pala dyan kay Sebek na tapusin lahat na nandiyan sa May God Valley at ayun nga ginawa niya pang demonyo itong si Sebek dyan. So kaya ayan nga naging no choice na talaga itong si Garp sa si Roger kundi magsanib pwersa at magtulungan at tapusin itong si Sebek. Kasi yun wala na naging demonyo na itong si Sebek. Pero lastly ay puntahan nga natin dyan itong panel na to na kung saan si Imo-sama ay pinagpupunit nga itong picture ni Luffy pati nga ni Blackbeard at itong si Shiroshi tinusok niya pa ng espada. So dito ay na-confirm na nga natin sa wakas kaya may gigil itong si Imo-sama dyan kay Blackbeard dahil nabibilang pala siya sa special nga na bloodline yung lineage niya. Talagang ibang klase mula siya dun sa lineage ng hari na si Davy Jones. So kaya naman talagang threat ito si Blackbeard para rin dito kay Imo-sama. But then ay pagkatapos nga niyan isyan guys, so hanggang dito lang ito si spoiler natin at ayan parang ang daming nalinaw, ang daming na-confirm sa chapter na nga na to. Pero yun, bago tayo matapos ay huwag nyo nga po sanang kalimutan na i-subscribe itong si second channel natin. So ito po ay tuloy-tuloy tayo dyan kay One Punch Man Season 3 manga series at kung meron pa kayo ibang trip na gustong i-manga ay nandun po yan, pwede nyo i-request at gagawin natin dun sa second YouTube channel natin. So yung link po na ito nandiyan lang kay comment section pati na kay description. So yun yung mga request nyo pa, i-comment lang din dyan guys sa baba at gagawin natin yan dun sa second na YouTube channel natin. So yun naman at ulit ay lagi mag-ingat. God bless nila lahat at kita-kits tayo ulit.